Mabuhay Philippines! Welcome sa aking YouTube channel. At ito na nga, ang pinag-uusapang Mr. Supranational 2024 na ginanap sa Poland. At ako hindi makapaniwala mga kamabuhay Philippines dahil second runner-up lang naman ang ating pambato na si Mr. Supranational 2024 Philippines na si Brandon Espiritu laban sa kanyang katunggalin na si Mr. South Africa. Ating tingnan saan kaya nagkamali ang ating pambato. Ating pagkumparahin ang kanilang kasagutan. This is so far. What message do you have for any man out there who feels that he has not yet achieved the level of success that he wanted to, and he feels like giving up on his dream? You have 30 seconds. You have 30 seconds. I spent a portion of this 30 seconds to thank my mom and my father for helping raise me to be the man that I am today. Let's do this. I would tell every single man out there, and not just every man, I would tell every man and woman, every person in that world with a soul, you have intrinsic value. If you want to be better and if you want to progress in your life, give yourself grace and take small steps. Look at We have to start somewhere and build off of that, progress. That is the only way to go about it. Thank you so much. Dobre wieczór. I will have to say that dreams only expire when we do. And sometimes if they're strong enough, they live on past you. I'm a dream standing here. My grandmother was a maid, wanted to go get higher education. My mother then did it, and now I'm a doctor. So, is that not worth waking up and trying? Even if you're 80, even if you're 100, because they will always live on. That's the power of a dream. Thank you. Okay, so ayun. Kayo na ako sila mga kamabuhay Philippines kung bakit naging second runner-up lang si Mr. Philippines Brandon Espiritu laban sa kanyang katunggalin na si Mr. South Africa. Pero bago ang lahat mga kamabuhay fans, nagkaroon muna ng competition at ito nga uli yung inulit yung shorts competition at bawat isa ay rumampa sa kanilang mga suot-suot na piniling mga shorts. Tingnan natin kung talagang stand out nga ang ating pambato. Oh, ayan si Brandon Espiritu. Ayan, stand out ang ating pambato na si Brandon Espiritu. Okay, tingnan naman natin ang pagrampa. Siyempre, dun sa shorts, pipili sila ng mapapasama sa top 10 dito sa round-up na ito. At siyempre, pinakita din ang ating pambato na laban din naman ito. Laban ang lolo niyo sa kanyang pa-shorts pa. At talagang may ibubuga, kumbaga nga. At hindi lang yun mga kamabuhay fans. Bago ang lahat, nagkaroon din ng formal wear. Naka-formal wear din ako, black nga lang. So, yun, nagkaroon din ng formal wear competition. At tingnan naman natin ang kanyang formal attire. Kung talagang may laban talaga. Itong competition ito ay pipiliin na yung top 20. So, tingnan natin ang kanyang isinuot naman ng formal attire. Oh. You see, may laban talaga ang lolo nyo. Ayan, laban na laban. Laban na laban si Brandon Espiritu sa kanyang formal wear. Kakaiba ang kanyang dating. At tingnan naman natin si South Africa. Oh, laban naman kay South Africa. Sino sa kanila lang dalawa ang stand out? So, you see, tingnan ninyo mga kamabuhay fans. May di pa kindat pa. At syempre, so nagkaroon ng shorts wear, formal wear, at ngayon naman ay yung military or parang yung sports sa rugged na suot. At bawat contestant ay rarampa na may nakalagay na peace, nakasulat na peace dun sa t-shirt. So, siyempre, bawat isa ay magpapakita kung sino din ang stand out. Bawat isa sa kanila. At tingnan natin, ikumpara din natin yung dalawa. Ano ang performance ng dalawa? Philippines versus South Africa. Sino sa kanila ang stand out para dun sa sportswear or rugged wear? Tingnan natin mga kamabuhay. Philippines. O yan, ito si Brandon. You see? Ang lolo ninyo, rampang-rampa. Okay.
At yan naman si Mr. South Africa. Tingnan ninyo mga kamabuhay fans. Sino sa kanilang dalawa ang stand out? At syempre, ayan, may maganda rin naman tindigan ng lolo nyo. At hindi rin talaga pahuhuli dahil kilala rin naman ang South Africa na pagdating sa pageantry, sila rin ay kinikilalang powerhouse. Pero syempre, hindi pa sa ngayon dahil hindi pa nila napapanaluhan ang Big Four pageant na parang kagurian silang powerhouse. So tingnan pa natin diyan sa shorts wear, formal wear attire, at saka din sa sports wear, diyan kukuha ng top 10 at top 20. At yung nung kunin na nga nila ang top 20 based diyan sa kanilang performance na yan, number 1 si Brazil, number 2 si Colombia, number 3 si South Africa, number 4, at it's South Africa, siya yung may award siya, ito yung Supra Chat. At ika-4 si Mr. Philippines, social media influencer. So yung dalawa yung may award. So ika-5 ay si Trinidad and Tobago, ika-6 ay si Mr. Peru, ika-7 ay si Dominican Republic, ika-8 ay si Netherlands, ika-9 ay si Poland, ika-10 ay si Laos, ika-11 si Venezuela, ika-12 si Mr. Puerto Rico, ika-13 si Czech Republic, ika-14 si Thailand, ika-15 si Spain, 16 Indonesia, 17 Vietnam, 18 Mexico, ika-19 si Nepal, at si 20 si Dominican Republic. So yun yung pinili na top 20 na contestant. Then matapos na piliin ang top 20, nagkaroon uli ng top 10 naman. Nagkaroon naman ng top 10 mga kamabuhay Philippines. Pagkatapos na piliin yung top 20. At rumampa sila yung nga sportswear, yung may nakasulat na piece. Then ang ganda-ganda ng tugtog dahil yung Take My Breath Away. At bawat isa ay talagang stand out. Pero may pipiliing 10. Ang 10 sa napili ay syempre si Vietnam, number 1, number 2 si Venezuela, at si Vietnam yung tinanghal na Supra Fan Boat. And then si Laos, number 3, number 4 si Mexico, number 5 si South Africa, number 6 si Colombia, then si Netherlands, Philippines, ika-9, at si Poland ang kasunod, then si Dominican Republic. So talagang walang halos sa itatapon sa mga napiling yun. At syempre sa napiling yun, doon sa nag-model sila ng sportswear, ay kumuha naman sila ng top 5. At yan nga, sa top 5, kauna-unahan si Philippines. Ikalawa si Venezuela. Ika-10 ay ika-3 ay si Netherlands. Si Philippines ay si Brandon Espiritu. Venezuela si Marco De Pritz. Ika-3 si Netherlands si Cassie De Bris. Si Laos Sanon Manipon. At ika-5 ay si South Africa na si Fezil Marquez. So yan yung mga napili. At yun, nagsagot sila sa Q&A gaya nga nung napakinggan ninyo kanina. At sa palagay ko, sino sa inyo ang nag-stand out. At nung i-reveal na ang nanalo sa kahuling-hulihang pagkakataon, ay ito nga ay si Philippines ang tinanghal na second runner-up. Yung tinatanggap niya yung trophy. Si Philippines ang nakakuha ng second runner-up. Then, syempre,
fourth runner-up nakuha ni Laos. Ang third runner-up si Venezuela. Ang second runner-up ay si Philippines. At ang first runner-up ay nakuha naman ni Netherlands. At syempre, ang tinanghal na Mr. Supranational 2024 ay nakuha ni South Africa. So, ano sa palagay ninyo mga kamabuhay fans? Tama ba na si South Africa ang nakuha? Talagang siya yung nag-stand out sa Q&A portion ng Mr. Supranational. So, ano ang thoughts nyo? So, yun lang mga kamabuhay Philippines at hanggang dito na lang ang aking vlog. Huwag kalilimutang i-subscribe at likes mo na rin at huwag kalilimutang mag-comments upang tuloy-tuloy ang ating interaction. Hanggang sa muli, paalam!